Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung hindi sa kanyang kapangyarihan, sino nga ang makalalaban sa buhay? Kung hindi sa kanyang liwanag na taglay, sino nga ang magliliwanag sa kanyang kadiliman? Kung hindi nga sa kanyang katatagang ibibigay kanino man, paano ka nga makakausad sa buhay? Lalo tigit kung ikaw na anak niyang hindi paganap nakakaunawa sa kung papaano mo lalabanan ang iyong buhay. Kaya halina mga mahal ko, tigibin nawa kayo ng pangunawa at ang lahat ay inyong mahulagpusang ganap. Buhay po ba ang Diyos? Kung hindi nga matatag ang iyong pagtitiwala at pananalig sa Amang Dakila, ano nga ang laban mo sa buhay na dinaranas mo? Ikaw na anak niya na mahirap sa buhay, may karamdaman pa. Di nga kaya malugmok ka at ang naisin mo'y mamatay ka na. Subalit kapag siya ang nadama at tuwirang pinakilala niya kung sino siya at ano siya, ang bawat tigib ng kalumbayan, pinakikita niyang siya ang kasiyahan at kaaliwan. Kaya napakahalaga po ng pagtanggap at pagkilala sa kanya. At di siya ganang makikilala nang ang isip at damdamin ay tuwirang sanlibutan ang layunin. At yan po ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kuminsan ang mga lingkod niya ay niloloob niyang magbilang tao upang ang may pagninilay at may matibay na sa kanya'y pagkilala at pagtanggap, mapagbasihan niya ang kanyang buhay, mapagnilayan niya ang kanyang katauhan. Saan kaya ako maligaya? Saan kaya ako masaya? Sa pagsunod kaya sa sarili kong kagustuhan o pagsunod ko sa Diyos na aking pinaglilingkuran? Yan ang mga pinagninilaya ng mga makatotohan at nagkikipagtotoo. Kaya, kapag nakita niya na wala palang higit pa sa kanyang pinaglilingkuran, pipili siya. Ang mapipili niya ay siya. Iwawaksi niya ang kanyang kagustuhan bilang katauhan. Ang kanyang pagnanasa sa sanlibutan. At ito ang nagaganap sa mga nagninilay na nilalang na Ama, ang siyang bumuhay. Kaya kung hindi mo sasamahan ang pagninilay at ang kaisipang tao, damdaming tao, ang paiirali na lamang, sadyang hindi mo maabot ang katwiran ng Ama. Sadyang hindi mo siya ganang makikilala at matutupad ang kanyang nasa sayo, sapagkat napakahirap unawain. Subalit, kay buti ng Ama, pangunawang binibigay sa lahat ng naghahanap sa Kanya ay tunay na malawak at malalim. Kaya, kayo ba ay nakikipagtotoo sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu niya? At nakamtan niyo baga ang lumalim kayo at lumawak ang pangunawa? Purihin, purihin, purihin niyo ang Ama. Tuwirang gayon ang kanyang nasa sa lahat ng kanyang mga anak. At yan po ang pawang katotohanan
magalak magpuri ang nakadamang tuwiran at sa kanya'y nakakilala. Sino nga ang magtitibay at magpapatotoo na siya'y buhay at di patay, kung lahat nga ng tao ay marupok at mahina, kung lahat nga ng tao ang mag-ahari pagkatao, kung lahat nga ng tao ay magugulapi ng kamunduhan at pangsanlibutan na layunin. Kaya kay buti ng Ama, balanse ang pagbibigay niya. Tuwirang katapatan at makatotohanan. Kaya sa nakikipagtotoo sa Kanya, nasusumpong ang lubusan ang kadakilaan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang mahirap tumupad, sadyang mahirap gumanap, lalo't higit kung ang kataoban mong tao ang pangungunahin mo. Sadyang mahirap tuparin ang kabanalan ng Ama. Sa isang taong tutupad ng damdamin at kaisipan ay pangtao rin naman. Pawang katotohanan. Kaya lamang nakapagtatagumpay ang mga nakikibaka. Ang wika nga, Espiritu Santo, kalasag ng tao. Espiritu Santo, liwanag ng tao. Espiritu Santo, lakas ng tao. Espiritu ng Ama, ang Espiritu Santo. Kaya't ang Espiritu ng Ama na Espiritu Santong tinatawagan ng tao, kalakip ang anak sa pamamagitan ng Hesus Kristo, ibinahagi sa mga anak niya. Kaya mga mahal, ang kalooban ng Ama ay hindi nakikita tulad ng kaloobang taglay ng bawat isa. Subalit, ang kalooban ng Ama ay nadarama ng nagmimithing madamasiya. Ang gawa ng Ama ay hindi makikita ng taong tumitingin sa gawa ng sanlibutan at pangsanlibutan na hangarin at layunin. Subalit ang mga anak ng Ama na naglalayo ng pang-espiritual na pamumuhay at nagnanasang kaligtasan ng kaluluwa, pinakikita ng Ama at pinatototohanan niyang kaiba siya sa tao. At magkaiba ang layo ng sanlibutan at layunin niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Kaya nga, sa oras na ito, kaligtaan nyo muna ang sarili nyong layunin at tanggapin nyo muna ang layunin ng Ama sa inyo. Sa oras na ito, isuko nyo munang ganang sarili nyo'y ibigay sa Ama at isuko nyong ganap kung sino kayo, upang siyang mangunat maghari at mapangibabawan kayo ng Espiritu niya. Ano ba ang laman at ano ang Espiritu? Ang laman ay may buto. Subalit ang Espiritu ay walang buto. Ang laman ay nasasaktan, nasasakitan, nasusugatan. Ang Espiritu nahihirapan, subalit di masusugatan kailanman. Ano ba ang buhay at kaloob ng Ama? Ang buhay ay pahiram at pinagtiwalaan niya. Kaya kung ikaw ay nasa Ama, na pinagkaloob niya sa iyong buhay mo at pinagtitiwala mo sa Kanya, mapangungunahan kaniya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, hindi ganang katauhan ang makapagsisiwalat nito at di kaya ng taong isiwalat ang narinig ninyo. Kaya't kung kaugnay ang Espiritong sumasa inyo sa naguulat at nag-aayag, mawawawaan nyo ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam.
Buhay po ba ang Diyos? Kapag kumilos po ang Diyos, ay napakahiwaga. Kapag naghari siya, ay napakahimala. Totoo po ba yon? Napapakita po yung kanyang hiwaga at himala sa mga nagtitiwala. At isang buhay na patotoo, bago po lumuwal sa inyo, ipinakita ng Ama na siya'y buhay na nangungusap sa pamamagitan ng Espiritu. Kanina po, isang lingkod bilang CAPS ang tumawag na umiiyak habang nagtatala ng mensahe sa computer. At ang alagad na ito ang patotoo. Napagdaka ay tinugon siya at ang sinabi niya ay, ibigay mo sa iyong anak at siyang kakausapin ko. Sa oras na ito'y magtiwala ka, anak, ng pinaglilingkuran ng iyong magulang ay buhay. At magtiwala ka sa araw na ito'y kikilos ang kapangyarihan, dadaloy sa inyo upang mapatotohan ang buhay ang pinaglilingkuran ng iyong magulang. Ang Diyos po ay magagawa ang lahat. May kaparaanan siya. Kaya tinurang maliwanag, sapagkat kaya umiiyak ay ilang araw na sila doon walang nag-aasikaso. Subalit tinurang maliwanag ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya na dumaloy at binigkas ang ganito. Manalig ka't magtiwala, itong araw na ito'y kikilos sa iyo at may magagawa sa inyo. Purihin ang Ama. May kaparaanan lahat siya. Isang CAPS din ang sa kaparaanan ay para malaman ng cellphone number ng tinawagan bilang Apo Kunching na ginagamit. At siya unang naging katugunan para sa araw na ito'y mapakita ng Ama ang kanyang kahiwagaan. Ganyan po kumilos ang Ama. Ganyan siya kadakila. Sapagkat kung hindi mo nga pagninilayan at wala kang ang sinusuri kundi ang ganang iyo lamang, ay di mo makikita ang kanyang himala. Subalit, ikaw na nakatuon dun sa kanyang gawang kahiwagaan, na nakatuon sa kanyang pagpapalang mainam, na nakatuon sa kanyang pag-asa, na wala kang asahan kundi siya at pagtitiwalaan sapagkat siyang Diyos mong hinahawak, mong pananalita niya'y buhay. Pinagtitiwalaan mong salita niya'y buhay at makapangyarihan. At siya unang nais ng Ama. Ang manghawakan ka sa kanyang salita, ang makipagtotoo ka sa kanyang katapatan, ang panaligan mo ang kanyang magagawa, at ang kinin mo na siya'y tunay na buhay sa iyong buhay. At patutunayan niya, kikilos at gaganap siya sa buhay mo. Kaya, bakit po binahagi ito? Yan ang dapat gawin nyo. Upang mapakita niya na siya ay may kaparaanan sa iyo. Upang mapakita niya na siya'y nagmamahal sa iyo. Upang mapatotohanan niyang siya ang daanang katotohanan. Kaya nasambit ng isang Jesus, ang ako ang daan ng katotohanan, sapagkat ibinaba ng Amang katotohanan sa katauhan ng isang Jesus. Upang malaman ng tao na ang daan ng katotohanan ibinahagi sa tao, ay taglay ang pinagmulan na dinala lamang sa sanlupaan, sa sangkalibutan, upang mapatotohanan ng isinugo at ang nagpasugo ay daan ng katotohanan. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ang Kristo'y ginamit sa daan ng katotohanan patungo sa Ama, at ang Amang katotohanan na ginamit ang Jesus para sa tao. Kaya kung lahat ng tao ay magtitiwala sa daan ng katotohanan na isinugo, mapapatotohanan ang daan ng katotohanan ay walang dili, diba? Ang anak na nagparaya, nagpakumbaba, nagbigay ng kaligtasan, naghandog ng buhay upang patotohanan ng Diyos Amay buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ano ang buhay? Ano po ang buhay?
ang buhay ay mahalaga. Sa bawat araw, sa bawat minuto, segundo, oras, hindi nawawaglit ang kalinga ng Ama. Nawawaglit po ba? Nawawala po ba sa inyo? Baka po kayo ang nawawala, subalit siya ay hindi nawawala. Buhay ba ang Ama? Ang pagmamahal ng Ama ay di namamatay. Namamatay po ba? Baka ang tao ang mamamatay, subalit ang pagmamahal niya ay walang kamatayan. Ang buhay na Ama po ba ay sinusuri ang ibibigay ng anak niya bago niya bahaginan ng kung ano ang hinihiling niya? Hindi po. Ang Ama ay walang hinihinging bagay o anuman para tugunin ang iyong kahilingan, kundi ang kanyang hinihingi sa iyo ay katapatan, pagiging makatotohanan, kalakip ay pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Mayroon po bang kabayaran sa kanyang mga ginagawa? Kailanman ay hindi siya naghingi ng pabuya o dili kaya'y kabayaran sa kanyang mabubuting gawa, kundi ang hinihingi niya sa iyo, anak niya'y magtiwala. Bilang ikay anak niyang dapat maniwala. Buhay ba ang Ama? Mayroon po bang sinumbatan ang Ama? Ano ang sagot? Oo, hindi. Oo. Sapagkat ng panahon ng mga ninuno, sinumbatan niyang bayan ng Israel. Kaya marunong din pala siyang manumbat, hindi sa binigay niya, kundi sa kasutilan ng tao. Buhay ba ang Ama? Kaya siya'y kailanman ay hindi nanunumbat sa kanyang binibigay, kundi patuloy siyang nag-aalay, walang panunumbat kailanman. Subalit, ikaw'y inuulatan sa iyong kamalian, tinutuwid sa iyong pagkakamali. Ang Ama po ba ay nagbabagsak ng kanyang paghahari? Oo, hindi. Oo, sapagkat kung lahat ay ginagawa niya na sa iyo, sa paghahari niyang mabutit, napakabuti, ay di mo pa siya makilala at tanggapin, ibabagsak ka na niya bilang anak, tulad ng binagsak niyang sa Hades. Buhay ba ang Ama? Ang Ama po ba ay katotohanan? Oo, hindi. Kung katotohanan ng Ama, yan ang pawang katotohanan. Siya ang katotohanan. Bakit hindi masumpungan ang taglay niyang katotohanan? Ano ang dahilan? Katauhan na makalaman ang nagahari ay sanlibutan. Tama po ba o hindi? Kung magkagayon, ano ang dapat gawin ngayon sa oras na ito? Sumuko o maging makatao pa rin? Mga mahal, pag nagawa po ninyo yan, kayong lahat uuwi na may galak at kasiyahan. Sapagkat maliwanag ang tinuran hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, kundi ang nagpapasigla sa iyong kagalakan, nagbubuhay sa iyong kasiyahan, bumubuhay sa iyong pagmamahal, ay ang pagtanggap mo na lubusan. Tama po ba o mali? Kaya, sino ang tumanggap sa Ama na hindi na siya, na di nagalak, na di tumibay, na di nagliwanag, na di nagtagumpay sa pakikibaka sa buhay? Kung
ang kamatayan man ay tinanggap mo na sa wakas ng buhay mong dinatal na ang iyong hangganan. Subalit napagtagumpayan mo pa rin ang sanlibutan kung kinilala mo'y Diyos amang mahal. Buhay ba ang Ama? Sapagkat walang nabuhay na hindi mamamatay, upang matupad at maibigay sa iyo ang kapalit ng kamatayan ay buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, katotohanan ng aking tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, ang mga nakakadamay nakakapagsigaw, nakapagsusumigaw ng galak na nararamdaman, hindi ng kanyang kabiguan. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang nakakilala at nakasumpong na ipagsusumigaw ang kinilalat na sumpungan, hindi ang ganang kanyang katauhan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, may kulang ba ang Ama? Oo o wala. Kung magkagayon, alalahanin mo, mahal na anak niya, hindi siya nagkulang sa iyo. Kundi, umamin ka, ikaw ang nagkulang sa kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Kung itutugon mo naman, mahirap ang aking buhay, kaya nagkulang siya sa akin. Hindi ginusto ng Ama mo ang kahirapan. Lalong hindi ginusto ng Ama mong ikaw ay saktan. Kaya't kung lahat ng mahirap at nasasaktan ay kikilalang ganap, kaya nga may salitang kahulagpusan, pagkatighaw at kasadsaran, gayon din ang tagumpay. Anong silbi ng salitang ito kung walang kaugnayan sa buhay ng tao? Paano mapapatotohanan kung walang kaugnayan sa makatwid? Kung magkagayon at nawawawaan nyo ang aking tinuturan, batid niyong di katauhan ang sa inyo'y nagsisiwalat na lubusan. Sapagkat ganang pagkatao di may hambing ito sa inyong buhay. Sapagkat ang tao ay nabubuhay sa kanyang ganang kaukulan na pagnanasa kung ang sanlibutan ang di niya tatalikdan. Subalit ang taong nabubuhay sa espiritual at espiritu ng Ama, natuturuan siya ng marapat bawat araw. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nung kang hamakin ka ng kapwa mo, nung kang iwanan ka ng kapwa mo, nung kang talikdan ka lahat ng kapwa mo, kung ang tunay na dapat sa iyo'y huwag lilimot, tatalikod at mang-iiwan ang nagahari sa iyo, hindi kaya masigit kang mapal kaysa sa maraming kaibigan, kaysa sa maraming gumugusto, nagpupuri, nagpaparangal, nagpapasalamat, na wala naman siyang silbi sa pananaw ng kanyang magulang. At sa wakas ng buhay niya, doon niya kakamtin na kung anong kalayawan niyang natikman sa sanlibutan, pansamantala lamang pala at di niya may pambabayad ng kaluluwa niya. Mga mahal, pag nilayan niyo ang tinuran ko, bulayin niyo at tantuin ito, doon tugunin niyo ako. Anong masamang layon ko sa inyo? Katotohanan, ang sa akin tinuturan, ganang kuntsing na pangalan, walang itatanong kanino man. Ganang katauhay walang ibibigay, subalit bilang sa inyo'y humarap at ginamit ay tao lang. Lahat kayo'y kakilala, lahat kayo'y nadarama, lahat kayo'y nasurina, lahat kayo'y may kailangan. Walang magbibigay sa lahat ng kailangan, kundi ang sa inyo'y bumuhay na dapat nyong igalang magpakailanman. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal,
Isa lang naman po ang aking hinihiling sa Panginoon eh. Pagharap ko sa inyo, siya nang mangusap dahil ako'y walang karunungan eh. Pagharap ko sa inyo, siya nang manguna dahil ako'y walang kapangyarihan eh. Ano po? Kaya naramdaman niyo po ba siya kanina? Narinig niyo po ba ang salita niya? Mapagtatanto niyo po bang siya'y buhay talaga? Di naramdaman niyo po kung paano kumilos siya sa buhay niyo. Eh di wala na po kayong maraming katanungan. Salamat po kung magkagayon. Buhay ba ang Diyos? Kaya pakinggan po kung ano ang hinihingi ng pagkakataon para malugod sa iyo ang Diyos mong tinatawagan. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na naaayon sa inyong mga natutunan sa amin. Upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin. Sa inyo ay buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sino man sa kanyang pag-aasawa. At hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan hinuman ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayin man lamang ang dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinibabala. Parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sino mang humahamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos, na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Buhay ba ang Diyos? Katotohanan ang sa akin tinuturan. Ang pita ng laman ay panawagan ng katawan. Ang hangarin ng Espiritu ay di layunin ng katauhan. At ang gawa ng Espiritu ay di gawa ng laman. Kaya't ang sino mang nananahan sa laman, makikita mo ang ginagawa sa sanlibutan. Kaya ang sino mang nabubuhay sa espiritual, makikita mo ang pagbabasihan kung ano ang laman at ang espiritong nagahari sa katawan. Kaya't magkaiba ang laman sa espiritu. Ang laman ay nagagalit ng walang kabuluhan at di marunong magtimpi sa hindi niya batid na kaalaman. Subalit ang espiritu ay matimpiin at mapagpakumbabang tuwiran. Ang laman ay mapag-imbot sa maraming layunin na makasarili lamang. Subalit ang espiritu ay naghahangad ng kaligtasan ng sinuman at nagmamahal kaninuman. Ang laman ay maraming gustong makamtan. Subalit ang espiritu, ang layon lamang ay kaligtasan ng kaluluwa at katawan. Ang laman ay maraming kailangan, subalit ang espiritu ay isa lamang, ang Diyos na pinagahari noon, ngayon at kailanman. Ang laman ay maraming nais tugunin, subalit ang espiritu isa lamang ang katugunan, mapagharian katao. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ngayon taong nasa espiritu, sabihin mo kung espiritong totoo nasa iyo. Makikilala mo ngayon ang nagahari sa buhay mo upang masambit mong Ama ko'y sumasayo. Di ako nagagalit, ngunit marapat na magtuwid.
Hindi ako nagagalit, ngunit marapat na magsambit. Hindi ako nagagalit, pag-ibig ko'y damhin ninyong lahat, upang inyong matutunan ako ang tuwirang pag-ibig. Hindi ako nagagalit, ngunit nais kong maghangad ng lahat-lahat sa inyo'y maging marapat sa pananaw, nang di lamang kapwa niya, kundi humigit ang Ama na siyang magbubunsod sa iyo sa mabuti mong buhay tao. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Ang laman ay maraming hangaring kayamanan sa pangsanlibutan. Subalit ang kayamanang pang-espiritual, isa lamang ang layunin. Ang ikaw ay magkaroon ng tuwirang kapayapaan. Kaya iba ang laman sa espiritual na pamumuhay. Kaya't kung ang pinangangalandakan mo'y espiritong banal, patunayan mo sa katauhan na doon ay nabubuhay. Ang laman ay di umiiwas sa pangsanlibutang gawain, subalit ang espiritu'y umiiwas sa kasalanan, sapagkat banal at ayaw madungisan ng kabanalan. Kaya nga ang tao'y dinadaluyan at binabahaginan upang ang karumihan ay linisin. Kaya nga ang tao'y binabahaginan at pinananahanan upang ang kadiliman ay tanglawan. Kaya nga ang taong laman ay pinaghaharian at pinangungunahan kung tatanggapin lamang magkakaroon ng katotohanan. Sa kanyang kamalian ay maitutuwid na lubusan. Bawang katotohanan ang sa akin ay tinuran. Ang laman ay nasasaktan, nahihirapan, humihinaing at dumadaing. Ang espiritu ay bumubuhay sa lahat ng may daing at hinaing sa buhay. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kaya ngayon tao, patotohanan mong nasa espiritu ka. Hindi lahat ng pangmundo ang iuulat mo, kundi ang pawang totoo na yaon ang nasa't laman ng Ama sa inyo. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung matatanggap lamang ninyo ang katwirang nasa ng Ama sa inyo, magliliwanag ang diwa nyo, mapupuspos ng galak kayo, at magliliwanag ang kagalakan, mabubuhay sa puso nyo, sapagkat di kayo maglalayon ng kapatakan ng kaluluwa nyo, kundi itong titigibin ninyong alayan, pagkat kayo'y matatalinong masasambit ng Ama nyo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. O kay sarap sa piling ng espiritu ng katotohanan. Hindi ka tinututulan at binabawalang tumawa lamang sa naaayon at di kasiraan ng kapwa mo. Hindi ka tinututulang pinipigilang kumain lamang sa hindi ka magkakasala at mabubulit sa impyerno. Hindi ka tinututulang magpayaman sa sanlibutan lamang huwag mong ikawalay sa katotohanan. Hindi ka tinututulang maglibang at magsaya lamang huwag maging daan ng iyong kaparusahan. O tao, ano ang kulang? Ano ang mali? Ano ang dapat? Walang kulang, walang mali sa inyo. Kayo ang dapat sumunod sa Ama. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Doon matatanto nyo, Ama nyo'y totoo, wagas at tapat, malinis at walang maliw kailanman. Ang ganang kalooban, tunay na kababaan, marapat kailanman, bukal na walang kapantay. Ay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya pala, pag ang Ama ang pinaghari sa puso mo, ang kalituhan ay mawawala sa iyo
ang kaguluhan ay papatayin niya, papayapain niya, yaon ang bubuhayin niya. Ang lumbay ay mapaparam, galak na umaakibat sa iyong buhay, ang sa iyo'y ibibigay, sapagkat ikay nabuhay sa kanyang katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, may tanong po ba tayo? Ako po, takot na akong magtanong. Ewan ko kayo, buhay ba ang Diyos? Katulad nyo rin po ako, maraming tanong sa buhay noon. Noon, pag may nawala ako talagang habang di ko nakikita yun, gulo ang isip ko sa maghapon, mayroon pang gabi hindi makatulog. Hanggang sa ulit-ulit mo na yung naiisip na hindi ka na mapakali. Alam nyo po, lingkod na ako ngayon. Subalit may nawala sa akin. Sabi ko, kung may nawala, may magbabalik. Di ba? Totoo po yan. Isang halimbawa lang po. Wala pa itong dambana noon. Hindi ko po pinagmamagaling pero ito po sinisiksik sa akin. Paano kung itong tatanggalin? Hindi po ako makapagbaba. Tatanungin ko po kayo. Kayo ba, pag may binabahagi kayo, saan nagmumula? Sa bibig ba? Hindi po ba? Hindi po. Itinatala sa inyo kung ano bibigkasin nyo, no? Kaya susuriin nyo yung tinatala. Baka mamaya iba nagtala, bigkas ka ng bigkas. Pag makakasama, hindi ang Diyos yun. Pag makakabuti, ang Diyos yun. Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Isang halimbawa po. Matagal na pong pangyayari pero ito ang binigay, ano? Para patotohanan ng Diyos na siya'y buhay. Nung po hindi ako ganito ay may mga nagpupunta sa akin na magsasanla ng alahas, tapos hindi natutubos. Pero hindi ko niririmat dahil di ako pawn shop. Sabi ko, sige kung kailan ka magkapera, tubusin mo. Ngayon po yung alahas na yon, Saudi bracelet. Tanong ako ng tanong kung saan napunta. Yun po kasi nung nasa akin, sabi ko, sige kung tubusin mo pa rin. Para matubos mo, ganun na lang ang ibigay mo. Hindi na hindi ko natutubusin. Yun, nawala po ngayon. Ganito na po ako noon. Dahil wala pa itong dambana. Ngayon, sabi ko, Panginoon, bakit nangyari yun? Saan ko po ba nailagay at sino po ba kumuha? Anak, huwag mo nang alamin nang di ka magkasala. Kundi ito'y limutin mo na, bagay lamang yaan. Huwag mo ipagpalit sa pagpapakabanal mo. Sabi po sa akin ng Espiritu. Palimot nyo po sa akin. Nakalimutan ko po sa madaling salita. Ngayon po, hindi man po ganun-ganon, subalit napakabuti ng Ama. Alam niyo po ba, may nagpa-package sa Amerika na nagpadala ng bag sa anak ko. Huwag ko na daw sambitin ang pangalan para wala pong may mention tayo ng parang propaganda, Ang ama na nakabatid para gantihan sila ng mas malalim pa at masigit pa. Ngayon, di po binuksan na yung bag, May nakapa ako. Tingnan ko bracelet. Di ako makali, baka sinusubukan ako. Tinawagan ko po. Mahal na kapatid, yung bag na pinadala mo ay may bracelet, sabi ko. Puso-puso pa ang design. Ay, apo, sabi niya. Talaga po? Napakaswerte niyo po. Talagang sa inyo po yan. Na hindi po sa akin yan. Hindi rin po sa anak ko yan. Alam niyo po, yung bag na yan, binili ko lang po yan sa yung segunda mano ba? Sa
sadya pong mayroong nangyayari ekang ganyan na kukuha nila, purihin ang ama kako. Alam mo kako kapatid, walang pagkabulang salita ng ama. Eto na yon, may nawala, nagbalik. Tawa ng tawa. Buhay po ba ang Diyos? At mula naman din noon, di ko rin sinusuot. Kasi naman wala rin akong hilig. Ngayon, pero noon po kasi hilig na hilig ko yun, Kaya napakasakit sa akin pag nawala. Aba, hindi ko ninakaw. Pinagpaguran mo. Tapos mawawala. Alam mo naman kung saan mo na ilagay, kung papaano, Kaya, laban, may kapalit yan. Buhay ba ang ama? Kaya po, alam niyo po ba? Nagtura ng Espiritu. Anak, yan ang pawang katotohanan. Kung lahat lang ng tao'y di magpapahalaga sa bagay na ipagpapalit pa yung bagay sa pagkakasala, na nagkasala na siya, na nagkasakit ng damdamin niya, nalimutan pa niyang pagpapakabuti dahil sa akin, dahil sa bagay, pinatotohanan lamang niya na mas mahalaga ang bagay sa kanya kaysa ako. Buhay ba ang ama? Kaya, kayo pong mga nagpapahalaga sa ama, gawin ninyong marapat yun. Na siya na lamang ang maghari. Ano po? Kung magbabahagi po ako sa inyo ng katuparan ng Panginoon sa mga salita niya sa akin, at bahaging marapakarami, sabihin niyo po talaga hanggang magdamag maghapon tayo sa kaiwagaang ginawa sa akin. Kaya ako po napatotohanan siya buhay. Kaya ako siya napaglilingkuran. Kaya ako siya naipagsisigawan. At bago po ako lumuwal, sabi ko nga, kasarap po ng buhay natin, Kahit sa kabila ng ating pinagdaraanan na talagang para kang tumatawid sa malalim na karagatan, ay naisisigaw mong buhay ang Diyos sapagkat nadarama mo siyang kumikilos sa iyong buhay. Sapagkat napapatotohanan niya ang pagkilos niya. Sapagkat nakikita mo kung paano kanya saklolohan. Totoo po yan. Paano mo ba nadarama ang Diyos mong pinangangalandakan at pinagsisigawan? Doon sa kawalan, hindi sa kasaganaan. Ba't ayaw tanggapin ito ng tao? Totoo naman po yan. Kaya sinabing maliwanag dito sa mga katuparan na mapalad. Alam niyo po ba yung salitang mapalad? Nandito, baybayin ninyo. Anong sinasabi at hinihingi dito? Mapapalad ang mga tao nga ba na wala nang inaasahan kundi ang ama na lamang? Mapalad ka pala. Ba't sumasambat-sambat ka dyan? Na napapatotohanan ng ama mong pinaglilingkuran mo nang dahil sa pag-asa mong siya ang maglilingap at magliligtas sa iyo. Napapatotohanan mo sa kabila ng iyong kawalan, siya pala ang Diyos mo, buhay sa iyong buhay. Ang iba naman, mga ngatwiran, sasabihin, kasi mahirap si Apo Kunching kaya nasasabi yaon. Opo. Sadyang kung nagaganap sa buhay mo, siyang mapagkasabihan mo sa kapwa mo, siyang maisisiwalat mo sa kapwa mo. Kaya nga maliwanag na tinuran niya ay ganito. Hope! Kung papaano ang nawala sa'yo, higit na 10 ibayo ang ibabalik ko. Buhay ba ang ama? Kung sa pawang mabuti at kalooban ng ama kaya naganap yaon, umasa kang may magagawa siya. Subalit kung kaya nawala at ikaw ay nalugmok at ikaw ay nabangkarote sa kayabangan mo, bay, huwag kang umasa. Sa kasama ng ugali mo, ay huwag kang umasa. Sabi ng ama. Subalit, sa mga naganap sa buhay mo, sa pagtalima at pagtasalima, sabi ng tao, bulol-bulol na. Sa pagtalima at pagsunod mo sa kanya, na hindi ka nang api ng kapwa mo, na hindi mo ginawang kasamaan sa kapwa mo, hindi ka banal. Subalit, mula nang masumpungan mo siya, pinagsumikapan mong ang katotohanan, siyang harapin mo at gawin. Siya ang tanggulan mo.
siya ang sandigan mo. Kung magsisiwalat po, yung tao kasi, akala ko minsan dahil halimbawa kung may kasalanan sa iyo yung kapwa mo, pag nagsalita ka ng ganon, pinatamaan yata ako. Hindi po gayon. O kaya naman, kung may sugat siya, nasaling siya, ako yata yaon. Sa halip na magbago, magagalit pa. Gagawa pa ng istorya, ipapahamak pa yung kapwa niya, nagpapakatutot, sisiraan pa. Kanino siya? Hindi ba siya dilim siya? Sino kaya palagay mo ang gaganti sa ginawa niyang pagpapahamak sa nagpapakatuto, sa ginawa niyang paninira sa nagpapakatuto? Siya kaya ay palagpasin ng Ama sa masama niyang layunin, hangarin at ginagawa. Kaya, saan ka susuling? Saan ka babaling? Kung totoo ginagawa mo, wala kang aalalahanin na baka ibalik sa'yo ang ganti ng kasamaan mo. Subalit kung mabuti ginawa mo, patuloy na inahangad mo, mabuti kakamtin mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, niloko ka ba ng kapwa mo? Umasa ka. Masigit na iba yung kasiyahan ang ipapalit ng Ama, sapagkat siya'y hindi man loloko. Tao lang ang nanloko. Ang ipinagpalit mo'y hindi man loloko. Kaya ang iba yung galak ay higit na ibibigay niya, sapagkat siya ang kasiyahan mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pag-aralan po ninyo lahat ito. Pagnilayan po ninyong ganap ito. Bulay-bulayin yung suriing lahat yaan. Sino po ba ang magnanakaw na di galit sa kapwa niya magnanakaw? Naglalamangan, nagtutusuhan, nagpapaliksahan. Subalit, sino ang nasa kabutihan at pawang kabutihan ang hinahangad na hindi sila nagkatugmat, nagkaisa at nagkaunawaan para gumawa ng pawang kabutihan din? Sapagkat ang nag-iisang kanilang kabutihan ay sa Ama nagmula, pawang katotohanan. Buhay ba ang Ama? Kaya, mga mahal, mahirap unawain ng walang pangunawa. Subalit alam niyo po ba? Kay sarap unawain sa may pangunawa. Kaya humingi kayo ng pangunawa nang kayo ay makaunawa. Humingi kayo ng tapang nang kayo'y tumapang, hindi makipag-away, kundi humarap sa katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Ano pa po ang tanong? May tanong pa po ba kayo? Ang tao, tandaan po ninyo, dalawang uri. Ang taong hindi ka gusto at iba ang damdamin niya sa'yo. Gumagawa ka man ng mabuti, hindi pa rin niya matanggap at di pa rin niya makilala yung kabutihan mo. Tama po ba? Sino po yung taong ganon? Sino po nag-ahari? Yung tumatanaw sa sarili niyang napakagaling at siya lang ang magaling at tama. Ibang espiritu yon. Hindi espiritu ng Ama yon. Tama po ba? Kaya, ang espiritu ng Ama, walang nilalayon, hinahangad dyan, kundi pawang kabutihan. Kaya lahat ng kanyang nararamdaman sa ikabubuti ng kapwa niya. Kaya magalak magpuri po kayo. Kung gayon ang nararamdaman nyo, pasalamatan nyo yung Ama. Siya ang nangunguna. Buhay po ba ang Diyos? At pakatandaan po naman ninyo, kahit sa anumang kaparaanan ang paninira sa iyo ng kapwa mo, kung nagpapakatotoo ka, may tanggulan ka. Sino siya? Sino po siya? Kilala niyo po ba? Ay, wag na po ninyong ikalungkot ang buhay ninyo. Umasa kayong may magagawa siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pakatandaan po ninyo, napakahirap po talagang gawin kung hindi mo naunawaan. O sige po, solving problem man, masasagot mo ba yan kung hindi mo alam?
Yung experiment, magkakaroon pa yan ng conclusion kung di mo alam. Solusyon. Hindi ano. Kaya ang solving problem, conclusion at solusyon, kanino? Hanapin mo ang Diyos mo. Siyang solusyon mo. Bawat conclusion mong mali, itatama niya ito. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kung baga, sa subject, may experiment. Sa buhay, may experiment. Yamang nag-e-experiment kayong totoo na. Huwag yung makaliligaw sa iyo't makapagkakasala pa. Gawin mong eksperimento ang Diyos mo sa buhay mo nang lahat ng tugon niya ay tama para sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba? Wala po. Sadyang kapag nakilala mo ang Ama, sa halip na magtanong ka, susuko ka na lang sa Kanya. At do'y mararamdaman mo, kikilos pala siya. Sa buhay mo tuwina, siyang kaagapay mo, pagkat ikay mahal na mahal niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Iba ang pangsuri ng Ama sa pang-uri ng tao. Ano? Yung tao kapag alam niyang mahirap yung kapwa niya at nakita niyang nanamit ng maganda, mula ulo hanggang talampakan, tinitingnan niya. At tinatanong niya sa sarili niya, yung hindi pa makapigil, bibigkasin sa bibig niya, kaganda naman ang damit mo, saan ka kumuha ng pambili? Kunwari ay nagmalasakit, pero nanghamak. Ang tao kapag alam kang mahirap at nakita kang nabago, may nabago sa'yo. Sabi ng mata, nung inggitera at mapanghamak ng kapwa at mapanuri ng kapwa, sabi niya, niikot parang ruweda. Buhay ba ang Ama? Subalit yung taong may pag-ibig sa kapwa niya at ang taong hindi inggitera, pag nakakitang maganda sa kapwa niya, natutuwa siya at sinasabi niya, salamat sa Diyos at kahit ganyan ang buhay mo, may nagmamahal sa iyo. Buhay ba ang Ama? At hinahangad niya yung kapwa niya sa kahirapan ay makalaya siya. Yung taong inggitera, ani na lang, lamangan niya yung kapwa niya, huwag siyang mapantayan. Kaya hindi niya ituturo ang kaparaanan at di niya bibigyang pagkakataon para umasenso siya, baka lamangan pa siya sa bandang huli. Subalit ang Ama, habang kinikilala mo, lalo niyang itinuturo sa iyo ang nararapat sa buhay mo. Anak na mahal niya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, katotohanan lamang ang aking tinuturan. Hindi ako nagagalit, hindi ako nagngingit-ngit, ngunit marapat na magtuwid. Sa tao ay magsiwalat ng tumpak at marapat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang tao walang inaalam kundi buhay ng may buhay ng kapwa niya nilalang. Ang dami mong utang, paano ka pa nabubuhay niyan? Di naman niya babayaran. Wala ka palang bigas, paano kang kakain? Hindi naman niya bibigyan. Ay, kapangit ng damit mo, ba't di ka bumili ng maganda? Hindi naman niya binibili. Yan ang tao. Subalit ang Ama, kahit anong itsura mo, sa iyong pananaw sa sarili, ay di mo'y nalintana kung sino ka at ang kababaan ay binigay mo sa Kanya. Sino ka mang anak niya, ang pag-ibig pa rin ang mananaig sa Kanya. Kaya, habang nagpapakababa ka, itinataas Kanya, hindi tulad ng tao. Pag nagpakababa ka, yuyurakan ka, aapak-apakan ka. O tao, mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan,
mahal ko kayo. Patotohanang Diyos Amay sa tao upang mapakita ng gaway totoo. Ne karameneyahanam, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Buhay po bang Diyos? Buhay nga po bang Diyos? Napakabuti ng Ama. Totoo nga po bang buhay siya? Dahil buhay siya, ano ang kanyang nasa? Mahabang salaysayin man, hangganan ay isa lang. Walang kailangang gawin, kundi amay sukuan. Sa kanya mo ialay, buhay mong nakamtan. Kaya't ang may pangarap na bawat araw ay galak, siya ang tanggapin, siya ang mararamdaman, siya ang gawin mo, sandigat pangunahin. Kailan may di ka iiwan, ika'y kanyang babantayan. Kaya halina, halina kayo, walang tatanggap sa aking inilahad, kundi ang tao na nagnanasa ng totoo. Walang magpapakatotoo, kundi ang may pandama sa Ama. Kaya paano ka, taong may buhay, kung mananahan ka sa laman mo't katawan? Ano ang kakamtan? Ano ang susulingan? Ano ang iyong hahantungan? Iyong pagnilaya. Pagkatapos ng sakit, sa inyo'y sinalaysay. Buhay ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? May pangunawa po ba kayo? Naunawaan niyo po ba ang hinihingi ng Ama para siya'y madamat makilala? Ang kaparaanan kung paano siya makikilala? Ang dahilan kung bakit siya ay may gawaing ganito? Ang kaparaanan niya kung bakit nagpapadama siya? Ang mahal, kung lahat ng tinanong, kaya niyong tugunin, anak kayo ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahirap pong magpakababa, pagbilang pagkatao. Mahirap pong tumanggap, pagbilang tao. Mahirap pong maniwala, pag-isip tao. Mahirap pong makadama, pagtaong tao. Kaya ano po ang kailangan ng bawat isa? Jesucristo na kinikilala ko, ako'y padabahin mo ng iyong Espiritu. Mabuhay na totoo sa aking pagkatao, upang mawawaan ko ang layunin mo sa mundo.
Heso Kristo, Ikaw ang buhay ko. Heso Kristo, sandigang bato ko. Heso Kristo, Ikaw ang manguna. Heso Kristo, ako'y tulungan mo, makaunawang totoo. Heso Kristo, Heso Kristo, di ko kilala ang ama ko, kaya't ikaw ang sa'kin ganap na magulat. Nawa ito ang sa inyo'y tuwirang niyong idaig, at sa inyong Heso Kristo'y hilingin ang tuwiran. Kayo'y hindi bibiguin, tutulungan na tuwiran, papadama na lubusan, Espiritu ng katotohanan. Yan ang pawang katotohanan, aking mga minamahal. Yan ang pawang sa akin ay alay sa sanlibutan. Yan ang aking handog sa inyo, bilang hindi nyo nasisilayan. Espiritu sa inyong buhay, kung tatanggapin lang. O aking mga mahal, kayo ay magnilay, mapulay na tuwiran. Sino ang may kabiguan na lumaban sa kanyang buhay, na hindi niya napagtagumpayan? Habang may hininga, ikaw ay umasa na mayroong kang Diyos Ama. Halina, halina kayo, o taong minamahal, pagnilayan yung lubusan, ang sa'kin ay sa inyo'y alay. Ganang pagkatao'y di gagawin ito. Paano kayo aawitan ng ganang ganito? Kaya't inyong bulay-bulayin, tantuin at tuwiran, ang sa'kin sa inyo'y alay. Madama niyong lubusan, mabuhay sa katauhan, pumasok sa kalooban, maging sa inyong mga himaymay ng laman. Mula ulo hanggang talampakan, kayo'y mapagharian. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama. Habang kagabi nga po kaming mga ilang alagad kaming magkakasama ay 7. Ako pala, tsaka yung mga alagad ko na 6. Talaga pong pinahintulutan kaming magtawanan, pati ako. Sabi ko, Panginoon, salamat po at nakatawa na naman ako ng ganito. Sapagkat sa TV, hindi na po ako makakatawa kasi hindi na ako nanonood. Sa sine, hindi na ako makakatawa sapagkat di ako nanonood. Minsan ako'y pinagbigyan ko po sila. Nakakatawa po yung palabas, ako'y tulog. Ang sabi nila, naghihilik na yung mama ninyo. Hindi ko po ba mawari, ba't ako ganon? Wala akong gusto doon. Alam niyo po, habang ako'y nandoon sa isang dako, anak, pagnilayan mo ito. Dumaan ka man ang himpapawid ng karagatan at patag, magtungo ka man saan man dako, anong nasisilayan mo? Lupa pa rin po. Ano inaapakan mo? Lupa pa rin po. Sapagkat anak, dyan kayo nagmula. Kaya kahit saan ka magtungo, magbabalik ka sa lupa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos?
May mga tao, naku eka, nakarating eka ako sa Israel. Nakarating eka ako sa Jerusalem. Pwede na ako ekang mamatay. Ay, ganun lang pala. Makarating lang pala doon, mapwede nang mamatay. Ang alam ko, sinabi nung nakakita kay Emmanuel, ng panahon na isilang ang Jesus, nakita ko na ang Mesiyas ng sanlibutan, maari na akong mamatay ngayon. Jerusalem lang at Israel lang nakita, pwede nang mamatay, di pa niya nakilala Ama. Buhay ba ang Ama? Mamahal! Ang tao nga naman. Alam niyo po, pag nasa espiritu ka na ng katotohanan, wala nang kasayahan sa iyo sa bagay, sa lugar. Kaya lang, buhay ka pa, kailangan kang manamit, kumain. Kailangan kang huminga. Subalit, kung dating hidhid ka sa bagay, hindi ka na ngayon hidhid sa bagay. Saan ka na hidhid ngayon? Sa espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kung dating matakaw ka sa pagkain ng katawan, nang makilala mo espiritu, matakaw kang kumain sa pang-espiritual mong buhay. Buhay ba ang Diyos? At sa dating, gusto mo, akin yan, akin yan, akin yan, akin yan. Kahit hindi na yan sa'yo. Pag nakilala mo na ang Ama, pati yung sa'yo, pinamimigay mo pa. Buhay ba ang Diyos? Yan, mga mahal. Mahirap gawin yan, Apo Kunching. Mahirap to pa rin yan, Apo Kunching. Sadyang mahirap. Sapagkat walang makagagawa niyan. Subalit yung tatanggapin mo na maghahari sa katawan mo, siyang magpapatupad sa iyo at gaganap sa sarili mo. Kaya tanggapin mo ang tutupad na mabuti sa buhay mo. Sino kaya siya? Ewan ko po sa inyo. Buhay ba ang Ama? Mahirap pong gawin yun, ano? Ikaw ba, Apo Kunching, nagagawa mo na? Napakagaling mong magsalita. Ginagawa mo ba yan? Di po ako sasagot sa inyo ng oo o hindi. Tanging Ama na lamang po ang siyang nakakaalam. Hindi ko pwedeng sagutin sa inyo ng oo o hindi. Sapagkat pag sumagot ako ng oo, mayabang ako. Pag hindi, hindi ko rin po alam kung nakagagawa ako. Subalit, kapag ang tinugon ko sa inyo, ang Ama na nakababatid kung ano ako, siya rin ang nakakaalam kung nakatutupad ako. Bahala na kayong humusga tao. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya, hindi pwedeng sabihin mo, totoo ako. Ako maliligtas. No. Sabi ng Ama, hindi mo pwedeng husgahan ang sarili mo at hatulan na ikaw ay totoo at ligtas ka na. Ako anak ang husgado mo at ako ang titimbang sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya wag mong timbangin ang kapwa mo sapagkat kaya mo tinitimbang, inaarok mo kung ano ang may bibigay mo at magagawa mo sa Kanya para mayroong kang pakinabang din. Subalit, kapag ang Ama mo tumimbang sa kahit kaninong kapwa mo at maging sa sarili mo, sigurado tama ang timbangan niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sulong. Sumuri ka, manguri ka, malaya ka. Kalayaan mo yan. Sapagkat ang tao, yaon ang tao. Mapangsuri, mapanguri, subalit ang sarili, hindi sinusuri. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ba, dumaming bigla. Yan ang totoo. Dalawa, may nakatago pala. Hanggang nilabas, ganyan ang Ama. Totoong totoo, hindi siya naubusan. Sumisibol ang biyaya niya. Kaya, kung ang alam mo, isang gatang na lang ang bigas mo, nagtiwala ka sa Kanya, nagugulat ka pa, naging isang kaba na. Buhay ba ang Diyos? Yan ang tapat na pananalig at pananampalataya. Yan ang tapat na nakikipagtotoo sa Ama. Ang hirap sa tao, reklamo ng reklamo.
Tanong ng tanong, daing ng daing, wala pa naman siyang ginawa sa gusto ng ama niya. Kundi yung manalangin at dumaing, manalangin at humiling, manalangin at umiyak, dahil may gusto lang siyang hilingin. Subalit yung gusto niya ay di pa niya tinutupad. Tumupad ka muna. Manalangin kang may kalakip na galak at pagpupurit pasasalamat. Hindi yaon hinaing ng hinaing, daing ng daing, sapagkat ang hiling ay pangkatauhan lamang. Naunawaan niyo po ba yun? Salamat po. Buhay po ba ang ama?
Buhay po ba ang Diyos? Madaya po kayo. Ako araw-araw walang sa akin. Napakabuti po ng Panginoon. Sabi ko, yung minsan may tinira, ang sarap pala ng lasa. Di po totoo, hindi ako nagbibiro. Ewan ko lang po kayo nung kung nalalasap ninyo yun. Minsan pong, pasubali tira mo yaane ka. Di tinira ko, ano bang biskwit yan? Ang sarap ng lasa ka ako, ba't kaya hindi pa dinalawa? Sabi ko, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Alam niyo po, sumasarap ang lasa dahil sa pagtanggap mong biyaya ng Diyos. Nararamdaman mo yung masarap na lasa at dulot sa iyo dahil alam mong makapangyarihan ng Diyos. At yan ay magaganap po sa inyo kung ang kapangyarihan ng Ama, kung ang kadakilaan niya, ang ninanamnam po ninyo habang ang binabahagi sa inyong mumunting bagay na dapat ay makapagdulot ng maganda sa inyo kahit sa mumurahing halaga. Kahit simple para sa pananaw nyo na kung may salapi kay, ano ba yan? Walang kwenta yan. Subalit alam mo, biyaya ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos mo na nagpahatid nito at nagbigay sa iyo. Yaon ang bibigyan mong kahalagahan upang magkaroon ng silbit kabuluhan sa iyong katauhan. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagharian kayong ganap. May tanong po ba? Wala po. Talagang mahirap pong magtanong. Ano? Kumusta po? Kumusta? Ano ininom mong gamot? Kumusta ka na? Pag di ka nag-alinlangan walang opera. Katapatan lang naman ang kailangan Oo. Nano, bisa na kang makanita. Oo. Asus, nungi ka makanyan, dapat nakamakanini. Buhay po ba ang Diyos? Kamalunos ketang anak mo, gawan mo pa ita. Lina, pag gawan mo pa ita, nakapunta keni, Paulianda ka. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. May gawain po tayo mamaya, 6:00 misa. Pagkatapos ng misa, diretsong gawain. Kaya, gusto po ba ninyong maghintay? Salamat sa inyo. Kung gusto ninyo, ayaw nyong maghintay, salamat din sa inyo. Umuwi na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Dahil po may misa mamaya, dahil po tayo ay may gawain pa, may bukas. Di po ba? Alam niyo po, lagi namang dapat ang pag-aasa natin ay di nawawala. May kukwento po ako sa inyo. Nung hindi po ako ganito tinatanong ko ano kaya yung pag-angkin? Ano kaya yung pag-asa? Hindi ko naintindihan yun. Puro lahat, hindi ko naintindihan. Subalit alam niyo po ba nang ipaunawa ng Diyos? Ay napakasarap po palang umasa sa Kanya. Napakasarap po palang umangkin dun sa hindi mo pa nakikita. Inaangkin mo nang nasa sayo na. Para bagang nakikita mo nang tatanggapin mo't magiging iyo. Yan po pala ang gusto ng Diyos. Kaya kayo ay magtibay sa pananampalataya. Manalig na may buhay na pagtanggap. Magtiwalang may magagawa ang Amang dakila. Kaya nga sinabing, dakila, mahiwaga, mapagpala, makapangyarihan
sa lahat. Ibig sabihin, yung kapangyarihan niyang taglay ay di matutularan ng sinuman. Kaya yung imposible sa tao, posibleng nagagawa niya. Buhay po ba ang Diyos? Mga taga-Tondo, salamat. Kumusta ka na? Purihin mo ang Ama. Naway patuloy na maging mabuti pa, no? Kumusta po? Nakaw! May sasabihin po ako sa inyo. Ano? Alam niyo po, kung minsan may pagkakataong dumarating sa tao na wala ka namang iniisip, wala ka namang galit, wala kang hinanakit, wala ka ba? Wala lang. Subalit di ka dalawin ng antok. Ang isip po ninyo ay huwag niyong parumihin. Manalangin po kayo at damhin niyo ang Diyos. Baka mayroon siyang gusto sa inyong ipahayag. Na kahit hindi mo siya nakikita, baka gusto niyang makipagniig sa'yo. Yan po. Subalit kung kaya hindi ka makatulog, dinadaya mo lang yung sarili mo, subalit isip ka ng isip na may takot, may pag-aalala. Sabi lang ng tao yun hindi nag-iisip, hindi nag-aalala, kaya hindi makatulog. Hindi po, lalo na kung may sakit ka, nag-aalala ka, kaya hindi ka makatulog. Nag-iisip ka, pero sa palagay mo hindi. Pero kapag nakapikit ka, isip ka ng isip. Hindi po yun tama. Kapag hindi ka nakatulog, ibig sabihin ay maraming gumugulo sa'yo. Pakatandaan po ninyo yan. Kung hindi galit, hinanakit, pagdaramdam, selos, inggit, yan po nagiging daan din ng hindi pagtulog. Pag-iisip ng masama sa kapwa. Mga pangarap na hindi mo pa natatanggap na wala kang magawa, isip ka ng isip. Alam niyo po, maraming paraan para magkaroon ka ng kapayapaan. Ang Diyos lamang po ang makapagbibigay niyan. At marami ring dahilan kung ba't nababagabag ka. Ang pinakamasarap, yung kahit sa simpleng buhay mo, pag kumain ka, nalalasahan mo. Pagkatapos, nabubusog ka. Pag humiga ka, tulog ka. Pag umalis ka, alam mo kung saan ka pupunta. Direksyon ng buhay mo ay nasa tama. Kahit nakulang ka sa lahat ng yaman, ang malaga, hindi ka kulang sa pagmamahal ng Diyos mo. Yun po ang pinakamalaga. Ngayon, di magpasalamat ka kung pinayaman ka. Magpasalamat ka kung payayamanin ka. Magpasalamat ka kung ano ang nasa iyo. Subalit, wag mong persahin na yung hindi mo kaya ay kupkupin, gawin at hanapin. Sapagkat lahat may takda po iyan. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan. Yung paglabo ng mata, may dahilan. Hindi naman basta lumalabo lang yan. Kumisan, nagbabara yung mga ugat dahil doon sa diabetes mo. Kumisan, nagkakatarata, glaucoma ang tinatawag, pugita, o dili kaya ay may mga pumutok na ugat. Marami pong dahilan. O kaya naman ay bata ka palang mataas na grado ng mata mo hanggang sa wala na talaga siyang maging grado pa. Natakpan na lahat. Yung lente ng mata mo, kapag napundiyan at inopera, pinalitan ng lente at may tinamaang mga ugat, delikado rin yun. Hindi ngayon inopera, 100% ay ligtas ka na. Mayroong 100%, subalit mga ilang panahon, patay din ang mata. May lumabo uli, namatay yung lente niya, napundi yung lente niya, nagkapunit-punit yung mga ng mata. May tawag po kasi dyan eh. May sinasabi po ang espiritu ng magbahagi ng mga mata. Mula dun sa kronika ba tawag na? Cornea. Yon. Diyan. Yung tau-tauhan. Tapos yung mga pagipagitan. Sino po ang nakatuklas sa unang manggagamot ng mata? Sino? Si Jose Rizal. Di po ba? Di ba si Jose Rizal? Tama po ba?
Siya ang unang naging doktor ng mata. Pero tingnan niyo po, sa pamamagitan ng gamo-gamo, kinakausap niya yung, ano po? Nung matuklasan yan, marami nang gumaya. Ano po? Ang tao po kasi gaya-gaya eh. Subalit nakabuti naman na nakahirap. Alam niyo po kung bakit? Nung marami ng doktor sa mata, naku, nauso na yung maraming opera. Tama po ba? Nung nauso na ang maraming opera, marami nang lumabo ang mata. Nung nauso na yung maraming malabo ang mata, marami nang kailangan pera. Nung nauso na yung maraming kailangan pera, gulo ng tao sa isip niya. Oh, talaga naman, hindi ko pumawari, sabi ng tao. Subalit ang wika ng Ama, wari-wariin mo, akong liwanag ng mata mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo po ba yan? Nako, hindi ko po alam sa inyo kung anong ibig nyo sabihin. Pero, ang ibig sabihin lang ng Diyos sa inyo, magtiwala ka, anak ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, napakabuti ng Ama. Binigay niya yung mga dalubhasang pinag-aral. Mga dalubhasang nanaliksik ng sensya. Subalit, kung minsan, nakakasama rin. Hindi lahat ay nakakabuti. Tama ba ka? Sapagkat sa sobra namang paghahangad at paghahanap para makabalik na, sabi na. Yung nilustay sa pag-aaral, kahit di nakarapat dapat operahin, ino-opera. At yan naman ang gusto ng Amang iulat sa tao. Sige, magpa-opera ka kung makakahaba sa buhay mo. Sige, magpa-opera ka kung kailangan sa buhay mo. At lagi mo lamang tatandaan, siya ang buhay mo. Hindi yung operasyon kaya humaba ka sa buhay mo. Kundi siya nagbigay sa iyong kaparaanan na ma-opera ka para maragdagan pa yung kagalingan mo. Hindi nang buhay ang binigay. Sapagkat ang nagpapahaba ng buhay ay Diyos na totoo. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Walang prolong life. Tandaan po ninyo. Walang prolong life sa mga medicine. Ang prolong life na tinatawag sa Diyos nagmumula. Sa kanyang kaparaanan, sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan, hahaba ang buhay mo kung kikilalanin mo siya. Subalit, sadyang ang buhay ay may hangganan. Sapagkat lahat ng tao'y may kanya-kanyang guhit na palad. Kanya-kanyang buhay na tinanguan sa ibabaw ng lupa. May mahaba, may maiksi, may katamtaman, at may wala kahit anong iksi. Sapagkat may sinilang na, patay na. Tama ba ka? O tao, magnilay kayo. Magbulay kayo. Magtanto kayo. Kung batid nyo lamang, yaan ang buhay, kayo'y hindi matitigib ng hirap at sakit ang kalooban para dibdibin ninyo yang inyong sakit. Kundi, ilalagak nyo sa Ama, ipagkakatiwala sa Kanya, kung may nararamdaman kayo, kayo'y humingi ng tapang, lakas at tibay sa bubuhay, magpapagaling at may bigay ng buhay nyong pahiram. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Kaya nga, may bukas pa, manalig kang anak niya. Ang lahat ay mayroong katapusan. Ang hirap may ginhawa. Karamdaman, may kagalingan, ang sakit na yan sa lupa lang nakakamtan. Kung may pagkukulang, mayroong kapunuan. Kung mayroong hila-hila at dusa, may kagalakan, may ginhawang
kapalit yan, o taong mahal ng ama mo, na sa'yo'y bumuhay, kaya't sa kanya ka magtiwala. Gagawin niya sa'yo ang marapat at dapat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya magsihayo kayong may galak o manahan kayong may galak. Magandang umaga po sa pahapon, mamaya. Tayo na po. Di wala na pong 20.